Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Grass fire sumiklab sa kabundukang bahagi ng Karasi, Ilocos Norte. Lalaki arestado nang mahulihan ng baril at iligal na droga sa Comelec Checkpoint sa Nueva Ecija. Sikreto sa malinamnam na batchoy, ibabahagi ng isang tubong Bacolod City. At saan naabot ang 10 piso mo? Pasyalan ang Pakalat River sa mga Tarem, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa backlogs sa driver's license. Backlogs ng lisensya sa LTO Dagupan City District Office umabot na sa mahigit sa 2,000. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, target ng LTO na makamit ang zero backlog sa driver's license sa lungsod ng Dagupan. Aabot pa sa mahigit 2,000 ang backlogs ng lisensya sa LTO Dagupan City District. Wala naman ng problema sa mga driver's license card dahil anumang oras, maaari itong i-print sakaling may kumuha na. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga driver's license card mula sa central office. Pero dahil hindi nagpapatupad ng mass printing ng lisensyang LTO, hindi maaaring i-imprenta ang mga lisensya kung wala ang mismong may-ari nito. Meron tayong mga backlogs noon. Pero yun yung mga claimants. Sinuspindi ng LTO Dagupan City ang pag-imprenta ng lisensya tuwing weekend noong magsimula ang holiday season. Pero pinag-aaralan ngayon ng LTO Dagupan City kung ibabalik ang weekend printing ng backlog sa lisensya. Naayos lang natin yung schedule natin, no? Kasi this January, medyo busy pa tayo. Siguro mga February or March, pwede natin i-implement ulit. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng driver's license card para sa mga motorista. Importante po para po hindi po mabilis mawala pati. Sa ngayon, Lunes hanggang Biyernes ang schedule ng pag-imprenta ng mga backlogs. Panawagan ng LTO sa mga motoristang wala pang driver's license card na magtungo sa kanilang tanggapan para makuha na nila ang kanilang mga lisensya at mabawasan na ang backlog sa LTO Dagupan City District Office. Chris, ayon sa LTO, araw-araw umaabot sa 150 hanggang 250 na driver's license ang naiimprenta sa LTO Dagupan City. Kabilang dyan yung mga new application at yung renewal ng driver's license. Bukod pa dyan, Chris, yung pag-imprenta ng driver's license ng mga motorista na ang hawak lamang ay yung mga temporary license. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Rehabilitasyon sa nasirang bahagi ng Baywalk sa barangay Nibaliw, Magliba, San Fabian, Pangasinan, panawagan ng mga opisyal. Nakatutok, CJ Torida. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng Baywalk dito sa barangay Nibaliw, Magliba sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Makikita po natin mga kapuso ang tindi ng pinsala na dulot ng storm surge noong kasagsagan ng Bagyong Christine noong nakarang taon na hanggang ngayon ay hindi pa naaayos. Ayon sa punong barangay, humigit kumulang 250 metro na bahagi ng Baywalk ang nasira noong kasagsagan ng mga sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Kwento pa ng opisyal, umabot daw sa 10 metro ang taas ng daluyong na rumagasa sa Baywalk kaya ganun na lang katindi ang pagkasira nito. Pagkatapos ng kalamidad, nagipag-ugnayan agad ang mga opisyal ng barangay sa lokal na pamahalaan at nagsagawa ng ocular inspection sa lugar. Gumawa na rin daw ang Municipal Engineering Office ng damage report na isinumite sa DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office. Nilinaw rin ng tanggapan na walang problema sa pagkagawa ng proyekto. Ayos po yung pagkagawa due to lang po talaga, natural disaster. Sa pakikipag-ugnayan ng Municipal Engineering Office sa DPWH, may nakahanda na raw na budget mula sa Calamity Fund para sa rehabilitasyon ng Baywalk. Tinatayang nasa 10 million pesos ang pondo para sa rehabilitasyon, kabilang na ang nasira rin na bahagi ng Baywalk sa Mabilao at Bulasi. Yun nga lang, wala pang tiyak na araw kung kailan sisimulan ang pagsasaayos. Kahit pa nakapagpasa na ng 2 resolusyon ng Barangay Council para sana masimulan na ang proyekto. We're praying na sana sa lalong madaling panahon kasi medyo talagang devastated tong area namin.
affected yung tourism industry dito. Yun lang yung isang source ng kinabubuhay namin dito. Ayon sa punong barangay, bumagsak ng hanggang 80% ang bilang ng beachgoers sa barangay dahil sa nasirang baywalk. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Grass fire sumiklab sa kabundukang bahagi ng Karasi, Ilocos Norte. Silipin sa report. Sa video na ito ng Office of Civil Defense Region 1, makikita ang makapal na usok na bumalot sa kabundukan na bahagi ng Barangay Barbaquezo at Barangay Virbira sa Karasi, Ilocos Norte. Hinihinalang nagsimula ang sunog alas 2:30 ng hapon kahapon. Tulong-tulong ang mga otoridad sa pag-apula sa sunog, kabilang ang mga kawani ng MDRRMO, BFP, DENR at PNP. Mabilis ang pagkalat ng sunog dahil sa mainit na panahon. Damay sa sunog ang ilang puno sa lugar. Hindi pa natin natutukoy or nade-determine, sir, kung ano po yung pinaka-cause or sanhi kung bakit nagkaroon nga po ng grass fire incident po sa may bayan ng Karasi. Nagsagawa rin ng heli bucket operations ang Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force. Under control na po yung fire incident po sa may bayan ng Karasi. However, sir, ongoing po pa din. As of now po yung heli bucket operation po natin doon sa area. May mga natitira pa rin daw kasing usok at posibleng sumiklab ulit ang sunog. Sa ulat ng DENR Ilocos Norte, tinatayang nasa 287 na ektarya ng land area ang apektado. 50 ektarya rito, bahagi ng National Greening Program ng ahensya. Patuloy rin na iniimbestigahan ang halaga ng danyos sa sunog. Wala naman nasaktan sa insidente. Ngayong araw, nagtungo si OCD Regional Director Lawrence Mina sa Ilocos Norte at nagsagawa ng situation briefing kaugnay sa insidente. Itinaas sa blue ang alert status ng OCD 1 Emergency Operations Center dahil sa insidente. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagtaas ang kaso ng hand, foot and mouth disease na itala sa Region 1. Sundan sa report. Nakamonitor ngayon ng Center for Health Development sa tumataas na kaso ng hand, foot and mouth disease sa Region 1. Ayon sa CHD1, noong January 1 to 18, 2024, nasa 41 cases lamang ang naitala. Pero sa kaparehong petsa ngayong 2025, umakyat na sa 253 ang bilang ng mga tinamaan ng HFMD sa rehiyon. Pinakamarami ang kaso ng HFMD sa Pangasinan na nasa 110, kabilang narito ang 17 kaso sa Dagupan City. Pangalawang La Union na may 101 cases, 29 sa Ilocos Norte at 13 sa Ilocos Sur. Mga batang edad 1 hanggang 4 na taong gulang ang karaniwang tinatama ng HFMD. Ang HFMD po, ma'am, ay isa pong uri ng sakit na ang may dala po nito ay isang virus at ito po ay nakikita po doon po sa respiratory organ po katulad po ng ilong at saka ng throat. Ito din po ay naipapasa sa pamamagitan po ng respiratory droplets. Nababahala umanong ilang magulang dahil sa tumataas na kaso ng HFMD, kabilang si Mary Joy sa Dagupan City na todo ingat sa 2 anak upang di magkasakit. Inaalagaan ko pong mabuti. Tapos hindi ko po pinapahawak sa iba para po masigurado po na palagi po siyang ligtas at malusog po. Paalala ng otoridad sa mga magulang na agad ipakonsulta ang mga anak sa oras na makitaan ng sintomas ng HFMD, kabilang dito ang mataas na lagnat at rashes. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Paggawa at pagbebenta ng special batchoy at sotanghon, susi sa tagumpay ng isang mag-anak sa Mangaldan, Pangasinan. Tuhayan sa report. Nagtrabaho bilang kusinero sa Saudi Arabia si Tatay Joselito mula 2002 hanggang 2008. Pero dahil sa problema sa kanyang dokumento, umuwi siya ng Pilipinas matapos ang 6 na taon. 2008, muli siyang nagsimula upang maitaguyod ang pamilya. Sa halagang 500 pesos, sinubukan niyang magbenta ng lapas batchoy gamit ang kariton. Bilang isang taga-Bacolod, alam niya raw ang tamang timpla ng best lapas batchoy. Pumwesto sa gilid ng kalsada sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan kung saan sila nakatira. Dinumog kami ng tao, naubos ka agad. Kaya nung sumunod na araw, yung kaldero namin, palaki ng palaki. Hanggang nung yung mga naging customer namin, sila na rin sila nagdadala ng mga namin customer. Matapos ang 17 taon, buhay pa rin ang kanilang negosyo at patuloy pa rin na tinatangkilik ang kanilang specialty na lapas batchoy at special sotanghon. Masipag ka lang,
mabubuhay ka naman pala dito sa Pilipinas. Hindi na kailangan mag-abroad. Kung totoo sir, mas malaki pa yung kikitain mo dito. Simple lang ang mga sangkap. Shredded chicken meat, atay ng manok, nilagang itlog, bawang, chicharon, at onion leaves. Kung gusto mong dagdagan, pwede ang kalamansi at chili oil. Ilagay ang sabaw at pwede mo nang lantakan ang napakasarap na batchoy at sutanghon. Sa mga nagluluto, may kanya-kanya, sabi nga, agimat eh. Ito sir, yung balance lang ng balance lang ng mga timplada mo. Malasa kasi yung sabaw niya. Ito yung binabalik-balikan namin. Dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon, unti-unting nakabangon ang pamilya ni Tatay Joselito hanggang sa makapagpatayo ng sariling bahay at nakapagpundar na rin ng mga gamit. Patunay raw ito na walang imposible kung mayroon kang diskarte. Diskarte sa buhay upang makamit ang tagumpay. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, simula na mag-umpisa ang election period, kapansin-pansin ang presensya ng mga pulis sa mga kalsada, lalo na po sa gabi. At dito nga sa lalawigan ng Pangasinan, tuloy-tuloy ang isinasagawang checkpoint sa iba't ibang panig ng probinsya. At upang mapag-usapan ng peace and order situation sa ating lalawigan, ngayong papalapit na ang 2025 midterm election, makasama natin ang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office. Wala iba kundi si Police Colonel Rollifer Capukyan. Thank you. Magandang hapon po sa inyo, sir. Thank you. Good afternoon din at sa inyo mga masugid na sumusubaybay. Well, Pangasinan po ay hindi naman iba sa ibang lalawigan na meron ding mga gun for hire cases. So far, may mga na-apprehend na ba tayo na gaano karami na na-apprehend natin ng mga loose firearms at syempre yung mga suspects sa ganitong gun for hire crimes? So far, simula nung inilunsad natin itong Comelec checkpoint, nakapagtala na tayo ng 20 na accomplishments. Na ibig sabihin, may mga nakumpiska na tayo ng mga loose firearms sa iba't ibang operation dito sa ating probinsya. And mostly, nangyari yan through police response. Meron tayong naitala na isa na wiri na itong nahulihan natin, isang security guard na dinala niya yung kanyang company na pag-ari ng kumpanya ng baril nila, which is bawal naman talaga. Okay. Dapat iniiwan yung baril o yung ginagamit nilang proteksyon doon sa binabantayan nilang establishmento. Okay. Pag sila'y off-duty na, pag umuwi sila, dapat iniiwan yon sa establishment na kung saan sila nagbabantay. May mga identified na areas of concern sa Pangasinan. So, 7 po ito, including cities and municipalities. Ano po ang i-expect ng publiko sa mga lugar under areas of concern pagdating po sa security? Ang nangyayari dyan, although meron tayong areas of concern, pero hindi naman nakakabahala kung tutusin dahil may mga parameters tayo dyan kung bakit natin ipinapasok sa kategorya ang isang bayan na maging part ng areas of concern. Unang-una, pag ang isang bayan ay nasa loob na tinatawag na areas of concern, ay pinagtutuunan natin ng pansin yung movement, yung pang-araw-araw na pamumuhay ng tao doon, lalo-lalo yung election period ngayon. Tapos pangalawa, sa deployment ng tao, mas dinadagdagan natin ng personnel yung mga lugar na yan. Kasama ba dyan, sir, yung mga security detail ng mga kandidato? Of course, kasi ang ina-expect natin doon yung
political rivalry ay mataas. So ano? So ang PNP ba ay could provide security personnel sa mga both candidates sa mga lugar na yan? Ang PNP nagbibigay naman ng security detail doon sa aspirant. Una-una, kailangan nilang mag-apply. Meron kasing mga requirements dyan. So, ang PNP, through the PSPG, sila po yung nagbibigay ng detail order sa isang pulis para bantayan yung nasabing aspirant. Aside from the intense political rivalry, ano bang mga pamantasan o pamantayan? Bakit isinasailalim yung bayan sa areas of concern? Halimbawa, yung mga nasabing bayan na yan, actually, sa ngayon, wala naman nangyayari ngayon. So, kaya lang ipinasok yung mga yan as a part of areas of concern dahil may mga previous incident nung manakaraan na nangyari. Kaya, ipinapasok yan ng COMELEC under areas of concern para mapigilan o hindi masundan yung mga pangyayari nung manakaraan. Alright, maraming salamat po, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, Police Colonel Rollifer Capocyan. Maraming salamat po at ingat kayo. Mga kapuso, abangan niyo po sa susunod na linggo ang ikalawang bahagi ng ating panayam kay Pangasinan PPO Director, Police Colonel Rollifer Capocyan. Walang bibitaw mga kapuso, magbabalik ang One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 4 na katao kabilang na ang 3 linemen arestado sa pagnanakaw ng kable sa San Fabian, Pangasinan. Tutukan sa report. Arestado ang 4 na kalalakihan kabilang ang 3 linemen matapos mahuli sa aktong nagnanakaw ng kable ng isang telecom company sa bahagi ng barangay ni Baliw Vidal, San Fabian, Pangasinan. Dito na allegedly merong 4 katao na umakyat sa poste, and then tinanggal yung cable wire, and then inobserbahan niya, nakita niya na ni-roll yung pinutol ni-roll, nilagay sa sasakyan. Sakto po na nagpapatrolya po tayo that time. Kalaboso ang 4 na suspect. Humarap ang isa sa kanila pero hindi na nagpaunlak ng panayam. 3 sa mga suspect dayo sa Pangasinan. Nagkapagpiyansa na ang isa na tubong San Fabian matapos silang sampahan ng kaso. Inamin po nila talaga na ginawa nila yung pagkuha ng cable wire ng PLDT dun sa taas ng poste. Umaabot sa 12 metro ang haba ng ninakaw na kable. Patuloy ang pag-iikot ng pulisya at mahigpit na koordinasyon sa mga barangay upang masawata ang mga kawatan. Arestado ang 34 anyos na lalaki dahil sa kasong panggagahasa sa isang menor de edad sa Piddig, Ilocos Norte. Naaresto siya ng CIDG sa kanilang bahay sa pamamagitan ng warrant of arrest mula sa korte. Maayos namang sumama sa mga pulis ang akusado na top 8 most wanted person sa Region 1. Kinasuhan siya ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Nationwide Jobs Fair isinagawa, ilang aplikante sa Pangasinan hired on the spot. Silipin sa report. Sinamantala ng mga aplikante ang isinagawang nationwide jobs fair ng Department of Labor and Employment ngayong araw sa tanggapan ng Pangasinan Employment Office sa Lingayen, Pangasinan. Mga trabaho sa lokal at isang overseas ang handog ng peso sa mga ito. Laking tuwa at pasasalamat ni Alvin Ubinke dahil isa siya sa mga mapalad na hired on the spot sa isang lokal na trabaho na kanyang inaplayan. Malaking tulong po siya kasi marami po naghahanap ng trabaho. Sabi po nila mahirap po daw mag-apply pero dahil dito sa jobs fair, madali na lang po mag-apply ng maghanap na po ng trabaho. Huwag silang mawawala ng pag-asa once na hindi po sila na-hire. So, keep on upgrading themselves, dagdagan nila yung skills nila para magkaroon sila ng trabaho. At pag nagkaroon na sila ng trabaho, mahalin nila ito, pahalagahan.
Patuloy pa rin ang pagpapaalala sa publiko na huwag magtiwala sa mga nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa. Alamin kung ito ay lehitimo at rehistrado sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Samantala, nananatiling mataas pa rin ang employment rate sa buong Region 1. As of now, ang alam ko 96.4 o 6 ang ating employment rate. So mga nasa 4% lang yung unemployment. Mas mataas tayo sa national. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Nasira ang ilang pananim sa Mangkayan, Benguet dahil sa andap o frost na epekto ng malamig na panahon. Laking panghihinayan ng mga magsasaka nang makitang nababalot na sa yelo ang kanilang mga pananim na gulay. Nakatakda na raw sanang anihin ang ilang gulay sa Pebrero. Kabilang sa mga napinsala ng andap ang tanim na broccoli at patatas na nagkaroon na rin ng discoloration. Naapektuhan din yan ang bentahan sa ilang pamilihan sa lugar. Nasa 50 ambulant vendors na apektado ng mga ginagawang kalsada sa Dagupan City, pansamantalang inilipat ng pwesto. Silipin sa report. Pansamantalang inilipat ng pwesto ang nasa 50 ambulant vendors na apektado ng mga ginagawang kalsada sa Dagupan City. Sila ang mga nakapwesto sa Jovelliano Street at maging sa Perez Boulevard. Ayon sa Task Force Anti-Littering, maayos ang mga lugar na pansamantalang pinaglipatan sa mga ambulant vendor. Nakiusap po kami na sa one side lang po sila doon sa gutter area po. At pagkatapos na matapos po yung kabila, lipat na naman po sila sa kabila, ma'am. And then yung iba po, ma'am, doon sa Zamora Street po. Simula nang ilipat sa tabi ng simbahan ng ambulant vendor na si Felicidad, mas gumanda raw ang kanyang arawang kita. Daanan kasi ng mga tao na papunta sa palengke ang kanilang lokasyon. Dahil ginagawa yung yung kalsada, kaya lumipat kami dito para makabenta rin kami. May ibili ng bigas. Gate naman ng Task Force Anti-Littering na agad din ibabalik sa kanilang mga dating pwesto ang mga negosyante sa oras na matapos ang mga proyekto. Inaasahang aabuti ng mahigit 1 buwan bago sila makabalik sa kanilang mga pwesto. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 53 anyos na lalaki arestado nang mahulihan ng baril at iligal na droga sa Comelec Checkpoint sa Jaén, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Habang nagbabantay sa Comelec Checkpoint sa Jaén, Nueva Ecija, biglang nagtakbuhan ang mga pulis. May hinuli kasi ang isa nilang kasamahan na motorista matapos makitaan ng baril. Pinadapa ang 53 anyos na lalaki at pinusasan. Nang tignan ang compartment ng kanyang motorsiklo, nakita roon ang 115 gramo ng hinihinalang iligal na droga. Ayon sa pulisya, sinita ang lalaki dahil wala siyang suot na helmet. Base sa investigasyon, galing sa ibang probinsya ang iligal na droga na ibinabagsak ng sospek sa Nueva Ecija. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa laki ng volume ng nakumpiska nating illegal drugs ay at kapag nasampahan na natin siya ng kaso, papasok po ito sa no bail recommended. Kung makakarating ito sa baba o sa mga end user ay maaaring ang pagmulan pa ito ng iba't ibang krimen tulad ng rape, murder, robbery. Alam naman natin na kapag ang isang tao ay high on drugs ay may mga possibility na makagawa ng illegal activities. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Mahigit 250 iba't ibang klase ng baril sa Mangaldan, Pangasinan hindi pa naipaparehistro base sa tala ng PNP. Narito ang report. Noong nakaraang taon, 10 baril ang isinurrender sa himpilan ng pulisya ng Mangaldan, Pangasinan. 5 ang deposited. Ngayong taon, may 3 nang surrendered at 1 naman ang deposited. Paliwanag ng PNP, kapag isinurrender ang baril, ibig sabihin, hindi na interesado ang may-ari at ibinibigay na niya ito sa pangangalaga ng autoridad. Habang ang deposited firearm, pansamantala munang ipinasa sa kamay sa pulisya ang baril habang ipinoproseso ang pagpaparehistro nito.
Ayon sa PNP, nasa 227 ang bilang ng mga gun owners sa bayan. Nasa 259 naman ang unregistered firearm. Hindi pa po sir. Bale ito lang po sir yung mga hindi pa po sila nakakapag-renew or nakakapag-register nung kanilang firearm sir. Regular naman daw ang isinasagawang upland katok ng PNP upang paalalahanan ang mga may-ari ng baril na asikasuhin ang kanilang dokumento. Kung bigo pa rin daw ang mga gun owner na may irehistro ang mga baril, posible silang maging subject ng search warrant. Sa mga gun owner po natin na hindi pa po nakapagparehistro, please kwan po tayo, sumunod pa tayo sa batas na sana i-register na po natin yung mga mga baril natin. Kada 3 taon nire-renew ang lisensya ng mga baril. Samantala, mahigpit din ang kampanya ng pulisya kontra sa loose firearms. Ito yung mga baril na walang anumang dokumento at wala ring records sa Regional Civil Security Unit o RCSU. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang nabawasan ang mga lugar na apektado ng amihan. Umaabot na lang yan sa Northern at Central Luzon. Pansamantala namang humina rin ang epekto ng shearline pero patuloy ang pag-iral ng easterlies na posible ring magdulot ng thunderstorms. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa rin ng ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Batanes at Babuyan Islands. Aurora, Pangasinan, Tarlac, Quirino at Bulacan. Malalakas ang buhos ng ulan lalo na sa eastern section ng Northern at Central Luzon kaya may banta pa rin ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nabulabog ang mga residente dahil sa pagsiklab ng sunog sa isang bahay sa Bacara, Ilocos Norte. Ayon sa may-ari ng bahay, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag. May kinukumpuni sa bahay gamit ang welding na hinihinalang pinagmula ng sunog. Marami umunong nakaimbak na tela sa isang kwarto kaya mabilis na kumalat ang apoy at malakas din ang hangin. Agad na rumesponde ang mga bombero at tuluyang naapula ang sunog. Walang nasugatan sa sunog. Pero abot sa 300,000 pesos ang halaga ng mga nasunog na gamit. Mahigit 1,000 pulis ang itatalaga sa mga pangunahing kalsada sa Baguio City para sa pagsisimula ng Panagbanga Festival bukas, February 1. Sudan sa report. Aarangkada na bukas, February 1, ang month-long celebration ng Panagbanga Festival 2025 sa Baguio City na may temang Blossoms Beyond Boundaries. Nakahanda na ang pulisya para matiyak ang seguridad ng mga makikisaya sa selebrasyon. Mahigit 1,000 pulis at daan-daang force multipliers ang itatalaga sa mga ruta ng parada. Meron po tayong a total of 1,941 na madedeploy during the parade bukas that composed of around mga 1,200 plus na mga PNP personnel to include po yung mga volunteer groups at mga ibang mga civilian volunteers. Inaasahang lalampas sa 50,000 katao ang makikisaya sa opening ng Panagbanga Festival. Well, of course, we have the opening day parade. It is more like a civic parade, no? Nakasama dyan yung competition ng elementary division at kasama din yung pagparada ng mga competitors natin doon sa indigenous dance. Maaga na rin nag-abiso ang Baguio City Police Office ukol sa mga kalsadang isasara para bigyang daan ng parada. Meron din inilaan na emergency lane ng BCPO. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI, bagamat mataas ng hotel occupancy rate, may mga available pa naman daw na hotels and transient accommodations para sa mga turista. Samantala, nakatakda sa February 22 ang Grand Street Dance Parade, habang sa February 23 naman ang Grand Float Parade na highlights ng Panagbanga Festival. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon.
Ilog sa Barangay Pakalat sa Mangatarem, Pangasinan dinarayo dahil sa malamig at malinaw na tubig. Ating dayuhin sa report. Isang tagong pasyalan ang matatagpuan sa pinakadulong bahagi sa Barangay Pakalat, Mangatarem, Pangasinan. Ito ang Pakalat River. Mula sa sentro ng Mangatarem, babiyahe ka ng 20 to 30 minutes para mapuntahan ang lugar. Sa linaw at lamig ng tubig, talaga nga namang mahihikayat kang magtampisaw sa ilog. At gaya ng ilang puok pasyalan, may mga panuntunan na kailangang sundin ng mga bumibisita. Binibisita po namin sila kung may mga alak po silang dala. Doon pa lang po sa part ng checkpoint, chine-check na namin po kung may dala po silang alak. Kaya stricto po kami sa mga alak po, sir. Pagdating po sa mga long weekend. Bawal po ang overnight dito. Unsafe na yon para sa kanila. Lalong-lalo na wala pong nagbabantay na para sa mga mag-overnight. Sino bang mag-aakala na nanggagaling pa ang malamig and refreshing water sa bukal mula sa bundok sa Zambales? Nakaka-relax din ang kapaligiran dahil sa mga punong nakapalibot sa bundok sa lugar. Maganda naman po dito eh. First time. Opo, maganda din. Malamig yung tubig. Bukas ang Pakalat River mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Worry no more kasi may mga kubo na pwedeng rentahan. Sa halagang 10 pesos na entrance fee, paniguradong sulit ang inyong getaway trip with your friends and loved ones. Kasama si Ron Taniedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakauling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.